Ito ang pinakamanghang na sili sa buong mundo at meron dito yan sa siomai na to. Kakain tayo ng iba't ibang cheap eats dito sa Makati. Sa video na to, kakain tayo ng iba't ibang cheap local food dito sa Makati. Titikman natin ang mga murang kainan na pinagmamalaki ng mga taga Makati. Mula sa alamat at tapsihan ni Mama Berna. Doesn't feel like negosyo lang siya, pagkakakitaan lang. Hindi, parang gusto lang talaga nila magpakain ng community. Laging sold out na barbecuehan ni Aling Bebeng. Pagka kunwari may mga iba kayong kilalang mga taga Makati ganyan, malamang alam nila tong Bebeng. Napakasulit na pares ni Mang Boy. Yung iba, may additional yung bone marrow dito. Hindi, free siya if available. At sa huli, ay isang mainit na enkwentro sa iba't ibang authentic Bicolano food at marahil na pinakamanghang na siomai na nakain ko sa buong buhay ko. Pare, sarap na kamay mo. Mga paps, these are Makati's local eats. Supot ako. For the YouTube views, cheers! Ready ka na ba? Tura! Makati, ang syudad na hindi napapagod, punong-puno ng hanap buhay at pag-asa. Tinaguri ang financial hub ng Pilipinas dahil ito'y tahanan ng iba't ibang higanteng lokal at international na kumpanya. At sobrang daming Pilipino ang dito naghahanap buhay. Pero sa likod ng mga matataas na gusali at mga hindi magkamayo na empleyado ay sa looban ng Makati ay makikita ang mga residential area at iba't ibang barangay kung saan mahanap mo ang mga kainan na talaga namang tatak Makati. At huwag na tayo paligoy-ligoy pa at simulan natin ang almusal dito sa tapsihan ni Mama Berna. Boom! Pare! First food spot, Ikoy, nasan tayo ngayon? Tapsihan ni Mama Berna. Joining me today ay isang kilalang food content creator at proud Makati boy na si Ikoy. Top it with some more brown sugar. Burnt honey cream coffee jelly. Coffee jelly lang pero may konting swag. Kain. At siya ang gagawin sa atin papunta sa mga amazing local eats dito sa Makati. Pops, balita ko, isa na to sa mga legendary na kainan dito sa Makati. Ano masasabi mo dito? Oo, dito sa Barangay Pio del Pilar. Matagal na sila dito eh. Tas, alam mo yung mga nagtatrabaho sa area o mga talagang mga taga dito, normally sila lang yung mga nakakaalam. Kinakainan talaga ng locals. Ito yung mga kainan pare na hindi mo gaano makikita sa social media. Doon nakita nila sa'yo sa show mo. Pero like, ito talaga yung kailangan merong hearsay. Word of mouth. Word of mouth, exactly. Tiga Makati ka, panigurado, ay nakakain ka na sa tapsihan ni Mama Berna. Isang hole-in-the-wall house-like kainan na talaga namang sa bawat prito ng lechon at linamnam ng kanilang tapa ay talaga namang mararamdaman mo ang pag-aaruga ng isang ina. Sa ilang taon nila sa pwesto nila dito ay marami ng Makatizen sa kanilakihan ng masasarap na luto ni Mama Berna. Umorder kami ni Ikoy ng ilan sa mga bestsellers nila tulad ng tapsilog, sizzling kamto, lechon kawali at ang kinilaw na lechon. Halika, mag-almusal na tayo. Try natin yung, ito first time ko ito matatry. Okay. Yung sizzling kamto. Lahat yan na-try ko na except ito. Okay. So, hindi ko alam kung matagal niya na bang sinaserve to. Matagal na lang sinaserve pero first time ko siya matatry. Sige, pakikita mo. So, chunks of beef na may slices ng tomato. Sige, kuha ko ng karne dito. Tapos may bawang pataas. Manamis-namis, no? Manamis-namis siya. Yun nga eh. Ako, kanina natikman ko yung sauce. Meron ako naalala ng ano eh. Parang sausawan ng fishball na ganyan din yung lasa. Gets ko siya sabi mo yung parang medyo sweet, syrupy na mag-garlic. At sa same time, alam mo, Paps, ako lang ba pero medyo nakatulong yung kamatis. Parang may dagdag lasa siya na hindi mo sabi. And then yung sweet onions nandun din. Pero higit sa lahat, malambot yung karne. Malambot yung karne. Pero maganda nga na may kamatis. Kasi provide siya ng freshness, acidity. Cut through yung savoriness ng beef tsaka ng tamis ng sauce. Pero gusto kong tikman to. Ito yung pinapakita sa ni Mama Berna kanina. Okay, Uy, ito ko. Balde-balde yung binuluto ko nito. Ito yung lechon kawali nila. So, ketchup. Lagyan natin ng konting toyo. Toyo. So, ito yung parang typical pork chop sauce, no? Ng mga usual. And then, gagamit tayo nito. Uy, nice. Chili garlic. So, mahilig ka ba sa... Medyo madilim-dilim yung chili garlic nila. Paps, tikman ko lang muna as isa. So, tikman yung mismong karne lang din talaga. Crunchy, Very straightforward para. Kahit yung karne, medyo malutong na siya. Guess mo ba? Okay, gawin na natin siya sabi mo. So, kuha siguro ko ng stick natin dito sa ginawa ni Ikoy na sauce. Nice. Sarap. Sarap. It cuts the heaviness nung pinakamantiga nung baboy. I mean, yung toyo, ketchup, chili garlic. Tama ka nga, hindi sobrang anghang, hindi sobrang malasa.
Pero it gives... konting heat. Oo. Konting garlic. sipa. Ito yung tapa nila. So, obviously, tapsi ni Mama Berna. So, may tapa talaga dito. Kuha tayo. Tingin lang ng karne. Gets ko. Straightforward. Papa malambot. Oo. Malambot, may konting tamis. Konting dikit. Parang konti na lang pupunta siyang tosino. Pero naudlot. Pero masarap, malasa, malambot. Parang perfect talaga yan with sinangag. Yung mga ganong klaseng karne. Okay, Pops. May nakita ko, yun ako pa pinapansin to eh. Ano ba itong mahiwago? Nasa tipat na to. Ito ang kanilang kamto soup. So kamto libre to. So soup pagka pumunta ka dito, normally mag-abot sila sa'yo ng isang ganito, tsaka ganito. Only na yan. Ang linis, no? So, ang clear ng soup. Cheers. Inat. Nice. Ang sarap. Ang sarap. Parang kahit ito na, tas white rice, pwede na eh. Last but not the least, ito yung kanilang isa pang specialty. Ito yung ating kilaw na lechon kawali. Kilawin lechon. Kilawin lechon. Nakikita mo, parang visually, kala mo tokwat baboy na walang tokwa. May sibuyas, may spring onions, tapos yung malaking gayad ng lechon kawali. Ganun siya talaga. Para siyang tokwat baboy na walang tokwa. Pero, ang sarap na lechon kawali nila talaga eh. Suka, may konting tamis. Special na suka ko. Pinaulan na ng fried garlic. Parang ito talaga yung pagkain na bawal mong hindi partneran ng kanin eh. Alam mo, nakakatuwa sa mga gantong kainan. Yung, how do you say this? Ang simple lang niya, pero na-perfect niya yung simplicity. Correct. Yes mo ba? Yung kaya siguro rin sa tumatagal ng ganito. Tsaka marami silang regulars. Bumabalik yung mga tao. Para sa akin, yun yung importante. Parang hindi naman kailangan yung pag kumain ka doon sa first try mo, yung parang it's gonna blow your mind. Exactly. It's more of, pagkakain mo doon, babalik ka ba? Worth it ba yung presyo? Okay ba yung pagkain? Tsaka, ramdam mo na yung mga tao na nagtatrabaho dito. Parang they care about their customers or yung customer experience. Hindi kasi to parang it doesn't feel like negosyo lang siya, pagkakakitaan lang. Hindi, parang gusto lang talaga nila magpakain ng community. So parang yun din yung mga gustong klase mga restaurants, which yun din yung mga dadalhin kita mamaya. Galing. Pero ganon, isa to sa mga ganon. Okay? Cheers! Boom pare, next location natin. Pops, nasaan tayo ngayon? Aling Bebeng. Sa paglilibot ko sa Pilipinas, in general, mahilig talaga tayo ng mga Pilipino mag-ihaw-ihaw. Pero sabi ni Ikoy, dito sa Makati, may isang local food spot at tanyag na ihawan na nagsisimula ng alas 2 ng tanghali at pagdating na alas 6 ng gabi ay halos sold out na. Welcome to Aling Bebengs! Very colorful, a wide array of different ihaw-ihaw basically. Pero para sa'yo, Pops, anong special dito lang? Ako una yung presyo, kung papansinin mo, mura pa rin sa'yo. Barbecue nila 14 pesos lang. Most places, 20 na o mahigit. Di ba normally sa mga barbecuehan, isang timpla lang Isang marinade nila, alam ko may mga pare-parehas, pero iba yung barbecue. Anyway, sige, ang style dito daw is parang sa normal na ihaw-ihaw. Siguro, Kuha ako ng manok. Sige. Baboy. Sige, Ikoy, sige. Dami pa tayong kakainan, so chill muna ako. Kumakain ka ba tumbong? Hindi ako You should try tumbong. Sige, ako kain ako. Sige, konti lang. Kuha tayo ng isa lang. tumbong. Kuha tayong tumbong. Ito. Then, ang gagawin mo, bibigay mo kay gwapong kaayo ate, ilalagay niya sa kanyang stainless bowl na pulong-puno ng marinade, and then diretso na kay kuya na mag-iihaw dito. Ang gulo na sequence ko na yun. Pero next yan, literal, waiting game. Hanap tayo ng pwesto, kaya na tayo dito. Daan-daan o marahil, libo-libong sticks ang ihaw-ihaw na bebenta nila kada araw. With their cheap price and secret marinade, talaga namang limpak-limpak ang orders nila kada oras. Yung iba pa nga daw kailangan pa magpa-reserve para lang sureball na hindi maubusan. Kaya naman nagpaihaw na kami ng iba't ibang karne at laman loob at pagkatapos ng ilang minuto, boom, ready to eat. Hawak-hawak ko niya ang ating mga kakainin ngayon. Ang nanginginig biceps mo dun, Pops, ha? Nakakatakot kasi Nakakatakot. ang babaw Okay, ito na yung ating iba't ibang ihaw-ihaw dito sa Aling Bebengs. Aling Bebengs Barbecue. Aling Bebengs Barbecue. Ang simple lang no? Simple lang. Ang ganda lang ng feels dito, pare. Literal, kanto style. Mismo. Mismo. Andito tayo sa kanto. Hindi ko alam kung pwede maglagay ng monoblock dito, pero importante, makakain tayo. Makakain tayo.
Okay, so anong gusto mong unang tira? Alam mo, ano ba, ikaw? Gusto mo ba try muna yung tumbong? O sige, ba't hindi? Ba't ikaw di ka kain? Ayaw kumain ng tumbong. Tatry ko. Try mo muna. Tatry Sige. ko yung tumbong. Ako sa Eunice Skewer, kuha na lang isang pera. Kasi sige, isa lang kuha to, ka. di ba? Oo. Kuha na lang ako dito. First time ko ever kakain ng tumbong. Oh, Ikoy, maraming salamat kakain ka ng tumbong sa show ko. Oo. Salamat. Cheers! Cheers. Ay, masarap. Sarap. Parang isaw baboy nga, di ba? Sarap ah. Sarap. Sarap. Ang mahirap lang dyan, paalis yung anggo. Meaning alisin yung baho. Which is good job Nagawa dahil nagawa nila. Just simple lang, fatty, may konting crisp, galing doon sa tosta. And then yung marination nila, sweet style barbecue. Yung barbecue nila, ito, iba yung timpla niya. So kanina in-explain ko na parang may iba yung timpla. Ang iba pala ang timpla sa kanila, yung barbecue, tapos iba pa yung sa balon-balunan, Okay. tapos lahat ng iba halos same. Sarap. Sarap. Classic. Alam mo nakakahiwaga lang dito? 14 pesos. No? 14 pesos lang siya. Halos lahat ng barbecue na nakain ko nasa 20 pesos na. Siguro 14 pesos barbecue. Ilang taon pa lang ako nun, 14 pesos na yun. Ano to? Kasim? Kasim siguro. Kasim siguro. Malambot. There's like a sweet sauce sa labas and then yung pagka-char sa kanya maganda lang din. Barbecue is barbecue. Suka nila. Ano may masabi ba sa suka nila? Yung suka nila, lasang suka. Masarap naman, pero iba yung kulay niya. Isang manok. Sarap. Sarap talaga. Ito naman, Ito, isaw baboy. isaw baboy. Wala siya nung... Anggo. wala siya nung anggo. Malinis. Kuha ko nga, team isaw baboy ako eh. Alam mo maganda lang dito observation ko lang. In reality to be honest, di naman siya yung sobrang kakaiba. Sobrang special. Hindi. Pero, katulad nung kinainan natin sa una, na perfect din yung simplicity. Alam nila yung ginagawa nila. Exactly. Tapos, gusto sila ng mga tao dito. Tapos hindi nila tinatrador yung community nila. No? Hindi sila sobrang nagtataas pa ng presyo. Sarado na sila by 6-7 kasi ubus na, pero grabe, ang dami nilang handa. Kung taga Bangkal lang ako yung mga ganyan. Pagka kunwari may mga iba kayong kilalang mga taga Makati ganyan, malamang alam nila tong bebeng. Maganda dito, pag wala kang panulak, meron kang ano Ito. O, di ba? Yeah. Meron kang pwede kang order ng Yossi. Andiyan lang yung tindahan. Pwede kang makibalita, makinood ng teleserye muna habang kumakain ng barbecue. Pero last natin, sige. Nagbebenta rin silang kanin dito kung gusto. Pwede ka talaga mag-dine-in talaga na kompleto na. Pero ano, Pops, so medyo kailangan mong agahan talaga. Kasi pansin ko, isa lang. Isa lang yun. Isa lang lamesa nila. Crap. Next food trip, let's eat some Ilonggo food. Welcome to Patpat's Kansi, the oldest Kansi serving restaurant in the Western Visayas region with a history dating back to 1900s. And way back 2006 ay tinayo ang kanilang branch dito sa Makati na talaga naman naging paborito na rin ng mga lokal. Okay, next food trip natin ni Koy. Nandito tayo sa Patpat's Kansi sin 1900s pa. Pops, ito nag-originate sa Iloilo daw to. So, doon yung mga authentic Hiligaynon food o Bacolod food o Ilonggo food. Kaya ka na ba dito? Umorder lang ako dati ng kansi sa kanila. Pero hindi ko pa natatry yung sizzling kansi. Okay. Pero naririnig-rinig ko na siya. Kasi sikat talaga ito kahit sa, hindi lang sa Iloilo, kahit dito sa Manila. Lalo sa Makati. Tikim muna tayo ng sabaw nilang mainit. Cheers, pare. Cheers. Ang cute talaga. Iba talaga yung batuan. Iba yung asim ng batuan. Parang, alam mo yung parang crossbreed ng bayabas tsaka sampalok eh. Pero sige, Pops, kanina mo pa minamatayan eh. Kanina pa gusto kong... Very scrumptious eh. Medyo malambot siya. Kasi Malambot kuha siya, ko ng nagbe-break konting apart mais siya ng din. ganun, no? Mushroom. Sorry, nauna na ako. Kahit nga ano eh, Pops, tignan mo ah. Kahit lang ito yung panghiwa mo. Kaya na eh. Kahit konting kinetic energy na ng ngipin mo gamitin. Madudurog mo na yun eh. Pero ano, Low and slow. to be honest lang, medyo nakulangan lang doon sa element ng kansit. Oo, parang masyado ng gravy. No? Gravy, di ko alam kung butter or margarine gamit nila. Pero in all fairness, masarap siya sa masarap. Masarap. Pero siguro mas masarap siyang may konting hint pa ng asim. Oo, yung batuan. Baka ganun yun, kulang siya ng asim. Ito yung panghahabol mo. Pero gusto ko yung pagkakaluto ng baka. Kasi makikita mo na may mga sunog-sunog na parts, may Okay. grilled parts.
So may konting tosta, tsaka may konting tosta. lutong. Ito nga pa ng konting rice. Masarap to pero ito pa isang superstar nila. Ito mismo yung kansi. So yung makikita mo, okay, overloaded ng chunks ng karne na halatang malambot. So ito debone na daw to, wala na yung buto. So may mga bubbles ng taba na nakalutang. And then, at the Nandun na rin same yung time, utak eh. nandito na rin. Sige, Paps, buwan ng kata. Ayun. Yun. Sarap. Yan yung sabaw na binili kanina. Alam mo, ibang klaseng effort lang din talaga yung pagpapalambot ng karne ng kansi eh, no? Sabi niya, tedious process daw talaga yung pagpapalambot eh. I mean, madali na magpalambot ng karne, pero iba daw talaga yung pagpapalambot sa pagkansi. Kasi Talaga? yun talaga yung signature ng kansi. Pag hindi, kasi may mga sabaw na may konting oya yung karne, di ba? Pero ang signature daw ng kansi, kailangan daw talaga like sobrang full of the bone na sobrang lambot. Pag medyo may konting tigas siya, parang hindi daw possible as kansi. Okay, ikaw, tanong ko sa'yo, sa mundo ng social media, you eat a lot of food, tapos sa kanila nakakapunta, sino nakakasama mo. Para sa'yo, anong importansya ng mga ganitong klaseng kainan na kinakain natin ngayon? Hindi naman kasi hindi naman pwedeng lahat ng kakainan mo mahal. Hindi pwede lahat ng kakainan mo sobrang special or parang sobrang, alam mo yun, minsan gusto lang rin natin kumain ng yung pang-araw-araw na pagkain. And para sa akin yun yung gusto kong pinopromote. Gusto ko yung daily food ba? Na marami kasi iba dyan na masarap to pero araw-araw mo ba siya kainin? Hindi. Iba pa rin yung parang pang-araw-araw na ulam. Sa panahon ngayon, who doesn't love Pares pare? Bawat sulok sa isla ng Pilipinas ay marahil may pinagmamalaking parisan. At dito sa Makati, hindi magpapahuli si Mang Boy. Isang institusyon na pagdating sa Pares Gaming. Iba't ibang laman loob ng baka ang pwede mong i-toppings sa Pares mo. Plus, don't forget, ang perfect tandem nito, ang kanilang tapa. Nalaman ko lang to dahil sa isa kong kaibigan. Oo. So, kunento niya sa akin na ito daw yung pinaka-trip niyong Pares sa Makati. Okay. Kaibigan ko, rapper yun. Uy. Pangalan niya Eli. Tapos, Okay. barbero ko siya dati sa Makati lang din. Ito niya sa akin na ito daw yung pinaka-solid na Pares. Tapos, sinubukan ko. Solid nga. So, yung barbero mong kaibigan, kunento sa'yo to, nung natikman mo, hindi man siya kwentong barbero. Hindi, Hindi. masarap siya. Masarap siya. talaga. Sige. Gusto ko siya. Okay ba yung pre? Napasa ko? Okay ba? Pag Pares talaga, tinatry ko lang muna yung sabaw eh. Oo, Alam mo huwag nung muna natin, tapos Halo. huwag muna natin lalagyan ng mga Tama. chili, ganyan. Okay. Classic. Yun, hindi siya matamis na Pares. Maluya-luya ng konti. Maluya, alat. Yung lapot niyan, di sobrang kapal. Sako Oo, lang. hindi siya Ano ganun yung kamalapot. kanto style Sakto Pares? lang. Mabawang, definitely. Mabawang. Para So ako, maglalagay ako ng chili. So lagyan Thank na you, rin Pops. kita. Thank you so much. Extra virgin calamansi gamit. Maganda yung user experience nila dito, nakabote yung calamansi. Hindi mo na kailangan problemahin yung buto tsaka ano. Hop! Okay. Okay. Sa akin, tumbong. Tapos sa'yo, Sa akin, lechon kawali. So, Okay. share naman tayo dito. Pero yun, yung combo nila dito. Pares lechon tapa, tapos Pares pares tumbong tumbong tapa. tapa. Tapos may kasama rin silang bone marrow. Binibigay nila. Libre yan? Free yan. yung iba, may Well, additional yung bone marrow dito. Hindi, free siya if available. Sige, ako lagay ako dito. So, tumbong muna yung kakainin ko. Lagay ako sa kanin natin. Kuha ako dito. Cheers, pare. Cheers. Panalo. Maanghang, no? Yung tumbong parang isaw lang din na mas chewy. At the same time, friends, wala siyang anggo. Hindi sabaw natin, ganun pa rin. Yung fried rice natin, yung buwaghag, kung anong gusto mo sa Pares na Oo. kanin. Oh, nice. And then, that extra citrus and acidity, Oo. galing doon sa fresh calamansi, sa bote na yun. Tapos- Tapos, ano ba yan? Ito yung tapa, no? Yan yung tapa. Doon sila mas sikat. So, partner Yan, first nila time mo to. matatry yan, no? Oh, first time. Sige, cheers. Cheers. Ay, sarap nga. Sarap, no? Mas matapang siya ng konti. How do you explain? Mas matapang yung texture niya, mas matapang yung lasa niya. Sobrang savory niya lang eh. Alam mo yun? May konting tamis pero hindi masyado. Hindi rin mamantika. Though may sauce siya pero hindi mamantika. Parang bihira rin yung ano, no, tapa Pares combo, no? Oo. Dito ko lang na-try yun eh. Grabe, may mga taba-taba pa. Ito tayong utak. Pipilitiin ka lang.
Di mga maganda sa ganitong klaseng kainan, yung relatability. Yung hindi lang, gets mo ba? Parang, ay, oo nga, nakakain ako. Ay, diyan kami kumakain after, sundin ako ni Daddy. Yung mga ganun. Anyway, Paps, pang ilang kainan natin to, pero hindi pa natatapos. Yung ating cheap eats dito sa Makati, may isa pa tayong pupuntahan. Meron pa tayong isang pupuntahan. Handa na ba yung dila mo? Ikaw eh. Sobrang anghang daw na ito eh. Hindi naman, konti lang. Tingnan natin. Para sa huling food trip namin dito sa Makati ay napadayo na kami ng poblasyon upang puntahan ng isang Makati native eatery na nag-serve ng iba't ibang authentic Bicolano food. Welcome to Top Meal Food House, where you can find all of your Bicolano food cravings. Pero ang isa pang kilala sila dito ay para sa kanilang lumalagablab na mga putahe. Dahil ang owner nito si Wilson Tan ay isang Carolina Reaper grower. At ang sili ng Carolina Reaper ay binansagang pinakamanghang na sili sa buong mundo. At Paps, nilalagay niya ito sa kanyang siomay. Okay, paring Ikoy, we've come a long way. Ito na. Pero sa Makati pa rin tayo. We've come a long way. Pero Makati pa rin. Anyway, Pops, last destination natin. Nandito tayo sa sikat na Top Meal Food House. Dito, specialty nila, iba't ibang Bicolano food. Di ko magpapanggap sa'yo, nakapunta na ako dito 2019 pa. Kumain ako ng mga Bicolano food nila. Pati yung tinatawag nila manghang. Nasabi nilang most spicy na sili sa buong mundo, ang Carolina Reaper. Ito ba yan? Ito ba yan? Tama ka, buti meron ka niyan. Taong 2019 nung pinagsisihan kong kumagat ng fresh Carolina Reaper, ay dito ko ginawa yun sa Tangmado. Oh yeah. Okay na. Woo! Hanggang Pops. At sa mga nakaraang taon, sa dami ko nang nakain na iba't ibang manghang na pagkain, ay masusubukan ang aking spice tolerance kasama si Ikoy. Pero bukod dito, ang nililook forward namin ni Ikoy ay ang iba't ibang Bicolano dishes nila tulad ng laing, binagoongan at Bicol Express. At kunyari, excited din kami tikman yung spicy siomay nila na may Carolina Reaper. Pero meron tayo ditong, how do you say this? Meron tayo ditong siomay na meron nun. Oo nga eh. Yung game ka? Oo, game. Game Ang ka? sabi naman daw niya, hiniwa niya yung maliliit na sinama niya dun sa giling. So, I guess medyo it shouldn't be as Painful? painful. Speaking of siomay, punta tayo ng regular siomay nila. So, ito try na. natin So, regular bestseller siomay. daw nila to dito. Sige, try natin. Okay. Cheers! Okay. Like, alam mo yung medyo may tawis ng konti yung karne. Medyo gummy yung wrapper niya. Very meaty. Porky. That nice soy sauce. So, kung try yung binagoongan, apparently, sila lang meron na ito eh. Sabi nga. Sila lang daw yung may ganitong klaseng binagoongan. Ngayon lang rin naman ako nakakita ng ganyang itsura ng binagoongan. O ito yung pinaka-alamang. Ito yung pinaka-bagong ata na tinusta. So, crispy alamang nga siya. So crispy alamang yun sa taas. Okay, masarap. Ano? Parang siyang crispy-fied na, basically alamang. So saltiness nandun, lasa ng hipon. Hindi, parang siyang crispy binagoongan. Diba, ang binagoongan para lang siyang Bicol Express din eh na wala lang gata. Exactly, oo. Pero ito, yung ginawa nila, yung bagoong, basically crispy siya. So, ang sarap. Ang galing ng, ang galing. Punta tayo, siyempre Bicol. Kaya Bicol? sila sa laing. May kuha ko dito sa gilid. Oh, nice. Sarap pare. Parang ano Paps, nakita kita, hinabuli mo talaga ng kanin, no? Bagay talaga sa kanin, no? Malasa eh. Parang Nice. suman? Oo. Bakit ganun? Parang, Parang, ano, medyo may fragrance siya ng suman. Tama ka nga, no? Parang suman. Ang sarap. Sobrang creamy as in. Ang lambot ng pinakalaing natin. I mean, yung gabi itself. And then, sobrang moist niya. Ang sarap. Ganyan lasa niya, no? Parang may pagkasuman. Sige, next natin. Ito yung Bicol Express, of course. Kuha ko dito sa gilid. Kuha na lang naman konting sili. Alright. Sarap ng sili. Bukod sa putahe, yung owner kasi talaga dito, authentic Bicolano rin. So mataas standard niya sa Bicolano cuisine. Guys, ang galing niya magluto. Oo, ang galing. Ayun, 21 years na daw sila dito. Dito. So, may make sure mo talaga. Tsaka yung mga kumain dito, Paps, talaga. Dinadayo talaga ng Bicolano to. Kasi ganun sa... Kasi ganun ka-authentic talaga. Okay, ikaw eh. Ito na yung huling dadapo sa dila natin ngayong araw. Ang dami nating nakain mga pagkain prito, sabaw.
pares, Oo. prito ulit, sabaw, pares ulit. Oo. Pero, ito na yung huli. Isipin mo, Pops, Carolina Reaper. Sabi nila, the hottest pepper in the world. How many Scoville units ba? Nakalimutan ko. Million ba? 2.2 million Scoville units yung anghang nito. Tapos may mga tidbits ito sa loob ng siomai na to. So, hindi ko alam kung excited ba ako o kakabahan. Oh my God, pare, pakita mo. Oh, mukhang hindi naman siya manghang eh, no? Tignan mo. Pakita mo. Ayan na, Ayan, nilabas baliktad na. Ni Tang Mado mismo. walang brand. Ni Sir Will. Ayan yung pula-pula na yan, oh. Uy, akin din, oo nga. Okay, warning. Mahang yan. Okay. Okay. Tapos, wait. Lalagay ba natin ng sauce? Mamaya na. May Carolina Reaper din yan eh. Ito muna. Sige, level 1 muna. Parang mumura ka na, pre, ha? Kailangan bahala ko eh. Okay, game. Ata, di ba gano'n nagmumura? Pare, cheers! Cheers, cheers. Bahala. Wala na siomai. Actually, masarap. Okay, ah. Oh, ayan na. Ayan na, ayan na. Pumapalo na. Pumapalo na sa akin. pare. Pero alam mo, ang maganda na sa Carolina Reaper, Wow! Ayan na siya. may lasa siya, no? Actually, masarap yung lasa Na comparison sa ibang klase ng sili. Oo. Ano, parang ma-fruity na... May fruity taste siya. Di ba? Masarap pero grabe. Oo. Wow. Hanggang chan. Gumagapang siya ng yan na. Nandito na. Nandito na. Bahala ka dyan. Yan na. Grabe. O nga, no? Ganito yung feeling. Ano to, sir? Tinadtad yung Carolina Reaper? Giniling. Giniling talaga. Pero dahil... Hindi ko na ubusin. Yan. So, meron tayo dito. Ito may... Oh, sabihin mo, Carolina Reaper din yan. So, may Carolina Reaper din tong toyo natin. Toyo mansi. Konti lang. Sige, sige na. Andiyan eh. Ikaw, Pops. Okay na? Ayoko na, man. Sipot ako. For the YouTube views. Cheers! Oh, wow! Oh, wow! Pare, sarap na kamay mo. Woo! Oo nga, grabe! Hindi, organic pawis doon. Hindi naman, umuulan nga ngayon eh. Actually, oh, wow! Umulan sa ilong ko. Delikado. Tissue boy. Gawin ko rin. Manghang pre. Oo. Pero maganda sa gantong sili, hindi makate, no? Ito hindi maanghang lang. Sting lang talaga, no? Kahit gano'n siya kaanghang, kahit gano'n kami umiyak na ikoy ngayon, itong top meal, I mean, kilala sila sa manghang na pagkain. Pero dahil kilala sa manghang na pagkain, kilala sa Bicolano food. Which is kilala rin sa manghang. Baka puntahan nyo lang dahil gusto nyo subukan maanghang ganyan. Pero legit yung pagkain, masarap talaga. Oo, dahil mukha akong pera. Hindi, joke lang. Umasa! Umasa! Eh, joke lang. Anyway, ikoy, maraming salamat. It's been a fun day. What a hot end! Ang init, literal, ng pagtatapos ng video na to. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin, men. Maraming salamat, pare. Tagal na kitang pinapanood. Uy, ano ba? Tagal ko na pinapanood. Di ko alam kung may iyak ako sa sinasabi mo. Pandemic na panood ko. Di ko alam kung may iyak ako sa sinasabi mo, umiiyak ako dahil sa mga. Oh, hello sir! Magandang araw! Uy, pare! Dito nagtatapos ang ating Cheap Eats Ikoy. Maraming salamat. Thank you. It's been a fun day, pare. Saya. Ang dami nating nagawa. No? Literal, ang dami natin nakain. Dami natin nakain. You guys can follow me sa social media. So, meron akong Facebook, Instagram, tsaka TikTok. So, Ikoy LAA. ICOY LAA. Yan. Follow nyo lang ako. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy kasama si Ikoy. Nagsasabing stay safe. It's a good night and good bye. Bang! Pops, may sili ako dito. Halika na! At kakain tayo ng iba't ibang cheap eats dito sa Makati. Anong kulang dito? Beer? Uy! Hindi ako sinabi ha. Sabihin ko dapat gatas eh. Sabihin natin to. Kakabahan ka ba? Baka magkamali ka, no? Ba't ganun? Parang hindi kanin yun. Oh, parang hindi kanin yun.